Nagtipon sa Toronto ang ilang Filipino activist groups upang manawagan na wag na sanang maulit ang batas militar, kasabay ng ika-52 taong anibersaryo ng martial law sa Pilipinas. Narito ang report ni Kisha Balatbat. Sa Toronto ngayong Sabado, nagtipon ng ilang Filipino activist groups para gunitain ang ika-52 taong anibersaryo ng martial law sa Pilipinas. Ito ang araw sa kasaysayan ng Pilipinas kung kailan idineklara ang batas militar ng diktador at dating Philippine President Ferdinand Marcos Sr. Libo-libo ang namatay at nabilanggo. 52 years ago, the Filipino people endured the oppressive burden of authoritarianism, the degradation of civil liberties, and the dire consequences of a corrupt and fascist rule. The recollections of that period remain ingrained in our collective consciousness. Hindi rin daw nag-iisa ang mga grupo sa Toronto sa paggunita nito. Anila, makikita rin ang iba't ibang pagtitipon ng mga Pilipino sa ibang bansa. Sa Europa, sa iba't ibang bahagi ng USA, Asia Pacifico, Australia, Japan, Hong Kong, Middle East, at sa iba't ibang siyudad ng Pilipinas. At syempre, kasama na rin ang Canada ay nagdadaos ng malaking protesta sa araw na ito. Sa kanilang paglabas sa kalsada, layo nilang iprotesta ang kasulukuyang gobyerno ng anak ni Marcos Sr. at nanawagan na wag nang ulitin pa ang mga nangyari sa panahon ng martial law. Anila, ang martial law ay isa rin sa mga dahilan ng pag-alis ng mga Pilipino sa Pilipinas dahil sa ipinatupad na labor export policy. Hindi naman tayo aalis ng bansa kung mayroon tayong future doon. Hindi naman tayo aalis ng bansa kung sagana ang ating pamumuhay sa Pilipinas. Kaya nga lagi nating sinasabi, talaga namang mayaman ang Pilipinas. Pero bakit patuloy na naghihirap ang mga Pilipino? At bakit ang solusyon natin palagi ay militarisasyon sa krisis? Bakit ang solusyon natin ay paglalabas ng bansa? Ayon sa mga grupo, dapat ipagpatuloy ang paghingi ng hustisya para sa mga naging biktima ng martial law at pag-usapan ng mga itinuturing nilang human rights abuses laban sa mga Pilipino. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.